Praise the Lord. So tayo po ay manalangin. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord, Father in heaven, holy be your name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Lord, once again, we thank you for your love, thank you for your grace, and thank you for the Holy Spirit who guide us, that we are here to praise your name and to listen again to your word. So let it be that whatever your word will be spoken, each of one will be received and we will apply it in our life in the mighty name of Jesus. We thank you, Father. Let your will be done in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Yan. So, ay buti-buti ng Panginoon. God is good. All the time. And all the time, God is good. Amen? So, ang pag-uusapan po natin ngayon is through faith and obedience to God. Amen? So, praise the Lord talaga na He is really, really good to each and everyone, not only in the good time, but every trouble. Amen? So, ayan, sa pag-aaralan po natin, kung tayo po ay totoong nag-o-obey or ang ating pananampalataya ay totoo sa Panginoon. So, kasi sa panahon po natin ngayon, maraming fake news. Amen? Maraming filter. Naka-filter yung mukha. Paruda ba? Paruda mo. But tinuturuan po tayo ng Panginoon with spiritually, we must to guard our heart against the false prophet and false teaching. Diba? Mababasa po natin yan sa Matthew chapter 7 verse 15. Sabi niya dito, sa Tagalog, mag-ingat kayo sa mga hindi tunay na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa, ngunit ang totoo ay mababangis na asong gubat. Amen? So sinasabihan po tayo ng Panginoon na mag-ingat po tayo sa mga hindi tunay na propeta. Amen? So lumalapit po sila sa atin na parang tupa na kunwari, mabait po sila or mahinahon ang kanilang pag-share ng Word of God or ang kanilang pakikipag-usap po sa atin, pero hindi pala totoong mga Kristiyano, lalo-lalo na po talaga sa social media kasi nagsikalat na yung Word of God and we must be careful on that. Kaya kailangan basahin po natin ang Biblia. Don't rely kung ano yung nakikita po natin sa social media. Even in church. Po tayong mag-rely kung ano yung napapakinggan po natin sa church, but we must rely to the Word of God, to the Bible. So we need each and everyone to read the Bible. Amen? Kasi napakahalaga po yan bilang mananampalataya. Kasi marami pong mabait, pero pwede ka naman magiging mabait at pwede naman po tayo talagang mag-share. Pwede naman po talagang mag-share ng Word of God na wala po tayong relasyon sa Panginoon. Di po ba? So, kaya napakahalaga yung pakikipagrelasyon po natin sa Panginoon. Amen? Kaya yun, tinuturuan po tayo ng Panginoon na mag-ingat po tayo sa mga false prophet and false teaching. Na even ourselves, let us check if our faith is totoo sa Panginoon. Amen? At mababasa po natin yan sa 2 Corinthians 13 verse 5. Sabi niya doon na test yourself, examine yourself. Amen? If we are living by faith. Amen? So, kasi minsan baka nag-uuwi lang po tayo dahil may gusto tayo sa Panginoon. Gusto natin may makuha po tayo sa Panginoon. Pero I hope na hindi po yun ang gusto ng hindi po yun ginagawa po natin. But we are obeying the Lord because we have faith unto Him. Amen? So, sabi sa verse 16, Matthew chapter 7,
tuloy po natin. Sabi na dito, makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Mapipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igos sa matitinik na halaman? Amen? So, makikita po natin ang tunay na nananampalataya at nag-uuwi sa Panginoon sa kanilang bunga. Amen? So, kung ang paniniwala mo ay hindi po nakakonect sa Panginoong Hesus, ay makikita at makikita po yun sa iyong bunga. Amen? Kaya lagi po natin kilalanin si Panginoong Hesus na siya po ang ating pinapanalampatayan. Siya yung faith po natin at siya yung sinusunod na natin. Amen? Sa una, yung mga false prophet, di ba, sa simula, naniniwala po tayo sa kanila. Pero pag tumatagal na kasama po natin sila, makikita at makikita yung bunga ng kanilang pananampalataya. Kaya hindi po talaga maitatago ang ating pananampalataya pag tumatagal po tayo. Kung ito ay totoo or hindi. Amen? Kaya sa simula pa lang ay i-connect natin ang pananampalataya natin sa Panginoong Hesus. Amen? Kasi siya yung nagbigay ng ating buhay na walang hanggan. Di po ba? So, praise the Lord. So, yan. Ang Panginoon Hesus ang ating foundation ng ating pananampalataya na siya yung bunga ng ating pagtitiwala sa Kanya. Di ba? If we have faith on Him, is bunga po natin is loving, gentle, yung the fruit of the Holy Spirit. Kindness po tayo at tayo po ay matiisin, yung may patient po tayo. Amen? So hindi pwedeng we claim to be a Christian, pero ang nasa isip po natin ay lagi po tayong natatakot, lagi po tayong nag-aalala, or we become greedy. Di po ba? So, hindi po yun ang bunga ng tunay ng mananampalataya, kundi yung fruit of the Holy Spirit na we are loving to the other people, even yung mga hindi kalabing-labing. Di po ba? So, hindi po natin kaya mahalin yung mga hindi kalabing-labing kung wala ang Panginoon sa ating buhay. Amen? So, napaka-powerful ang pangalan ng Panginoong Jesucristo sa ating buhay. Kaya dapat po natin kilalanin na si Jesus is Lord in our life. He is our Savior and He is our hope. He is our strength in our life. Amen? Kasi kung wala si Jesus Christ sa ating buhay, we are nothing. Di po ba? So, let us know that Jesus Christ is our Lord and personal in our life. Amen? So, kasi dito po tayo nagkakatalo. Maraming nakakaalam na may Diyos. Pero when it comes to Jesus Christ, dito na tayo hindi na po tayo nagkakaunawaan dito. Di po ba? At makikita din po natin yan sa Matthew 16 na na-topic ni Sister Lisa ito last week na doon sa Caesarea Philippi. Sabi niya dito, basahin ko lang sa Tagalog, nang tumating si Jesus sa bayan ng Caesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, ano ang sinabi ng mga tao patungkol sa anak ng tao. At sumagot sila, ang sabi ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsasabi po, kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas,
Sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng daigdig ng mga patay at hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal ko sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang inipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. Amen. Praise the Lord. So napakaganda ang salita ng Panginoon dito na tunay na maraming hindi nakakaalam kay Jesus Christ kahit noon pa. Kaya praise the Lord sa buhay ni Simon Pedro, kasi siya yung nakakakilala sa Panginoon. Pero walang sino man ang nagsabi sa kanya na si Jesus ay anak ng living God. But the Father revealed on Him, di po ba? So praise the Lord, ganun din po tayo. Walang nakakapagsabi sa atin na si Jesus is Lord sa ating buhay. Kahit alam po natin yun, pero there will be a time that the Holy Spirit will reveal in us na talagang ang si Jesu Cristo ay magiging totoo sa ating buhay. Di po ba? Amen. Amen. Praise the Lord. Kaya, hallelujah. Kaya mapalad ang mga taong nakakakilala sa Panginoon. Amen. Kagaya ni Pedro na mapalad. And He give us the key of the kingdom of heaven. Amen. So, sinabi niya dito, mapalad ka, Simon na anak ni Judas, sapagkat kinikilala mo ako. Ibibigay ko ang susi sa kaharian ng langit. Amen. Amen? So, praise the Lord. Praise the Lord. Di ba? Ang saya-saya noon. So, lahat po tayo, if we are in Christ, we are blessed. Kaya, praise the Lord, that we are the keys of the kingdom of heaven. Amen? We are the keys. Sabihin mo sa sarili mo, I am the key of the kingdom of heaven. Amen? Hallelujah! Praise the Lord. Kaya kung alam po natin kung sino si Jesus Christ sa ating buhay, tama, mapalad tayo dahil mayaman tayo. Amen? We have the key of the kingdom of heaven. Amen? Naniniwala mo ba kayo dito na mayaman po tayo? Amen! Praise the Lord! You claim it. Amen? Sabi dito sa Romans 8, verse 17, na tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasama ang tagapagmana ni Jesu Cristo. Amen? Praise the Lord. Totoo po ito. Kaya sabi ni Lord, huwag kayong mag-focus sa mundong ito. Amen? Kayo, mag-focus kayo sa akin. Fix your eyes to me. Hebrews 12:2. Dahil ako ang mag-aayos sa iyo. Aayusin ko yung puso, aayusin ko yung isip niyo, at ako yung makikilala niyo. Amen? At huwag niyong pagtuunan ng pansin ang mundong ito. Dahil ako ang bahala sa inyo. Amen? Mayaman ako! Hallelujah! Sabi ng Panginoon. Praise Jesus! Woo! Hallelujah! Ang yaman-yaman natin. Amen? Kaya, hallelujah. So, huwag po tayo mag-alilangan sa Panginoon Jesu Cristo because He really secured our life. Amen? Amen? Pagkatiwalaan po natin siya at manampalataya po tayo sa Kanya. Amen? Sabi po sa Mark 30, verse 31, love me with all your heart, with all your mind, with all your soul and strength. Amen? Doon gusto ng Panginoon, doon tayo mag-focus, hindi sa mundong ito. Dahil siya na ang bahala sa ating future. Yung tagapagmana tayo sa langit at lupa. Di po ba? Yun yung panghawakan po natin na walang kabuluhan ang kamunduhang ito. It doesn't mean we need to work
for our physical body. But hindi po yun ang pinagpupukusan po natin na dumating na nasisira yung katawan po natin. Amen? Binigyan tayo ng Panginoon within 6 days na magtrabaho para sa atin. Pero isang araw lang yung kinukuha niya sa atin na magpuri at manampalataya po tayo sa Kanya. Amen? Hallelujah. So, praise the Lord. Be the one of the King of the kingdom of heaven. Amen? Nag-iisa po tayo na way para mabuksan ang isip ng ibang tao at sila din po ay pananampalataya na kagaya po natin. Amen? Kasi ganun din po tayo noon na hindi po tayo nag-focus sa Panginoon. But praise the Lord dahil sa Kanyang pagmamahal. Sa biyaya lang po talaga tayo po ay nandito. Amen? Nananampalataya po sa Kanya. Amen? Sabi niya na John 14:16, Jesus is the way, the truth, and the life. Amen? Kaya walang ibang way para makapunta sa langit, but only Jesus. Amen? So, praise the Lord. Sa church na to, dito po ako na born again. Dito nabuksan ang aking spiritual life. Amen? Kaya nandito po ako. Kaya pala ng Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Napakabuti ng Panginoon. Na hindi po natin alam kung kailan po tayo mag-focus sa Panginoon. Pero andyan lagi ang Panginoon. Nakikita niya ang ating puso at ang ating isip. Kaya magiging handa po tayo to receive that our Lord is Lord in our life. He is really the Savior in our life. Amen? Amen. Amen? Maraming pinagdaanan ang church na to. Hindi ko man po alam, pero maraming napagdaanan ang church na to. Kaya nung nasa problema talaga, for the first time, kahit marami akong nakikita na hindi maganda, pero nagpapatuloy pa rin ako until na dumating yung time na nagka-problema po talaga is I cannot deny na nagko-complain ako sa Panginoon. Sabi ko, totoo ba itong church na pinasok ko? Pero bakit ako na-born ako yung dito? Bakit? Hindi ko yung maintindihan. Sa kung tinitignan ko yung ugali ng mga ibang tao na nag-share, Lord, ano yung gusto mo? Makita ko. Sabi ko, ano ba yung gusto mong makita ko dito sa church? Ang ganda-ganda ng pangalan, Keys, the Kingdom of the Ministry, Life in the Spirit, Fellowship. Life in the Spirit, buhay na buhay. Di ba ba? Pero, bakit ganun? Sabi ko, Lord, bakit ganun? May mga taong naumutya, may mga taong, hindi ko maintindihan. Baka mali yung binasok ko. Sabi ko, nag-meditate po ako sa Panginoon kasi before talaga, hindi ko po alam yung direction ko na bakit ganon? A lot of questions, bakit ganon? Ang ganda ng pangalan, ang ganda ng dito ako na-born again. Hindi ko na-explain yun. But, the Lord speak to me. Sabi niya sa akin, kung totoong tinanggap mo ako, manatili ka at kilalanin mo ako. Amen? Yan po yung, narinig po natin yung kahapon, yung Psalm 40:16. 10. Be still and know that I am God. Amen. Sabi niya doon, kaya tayo po ay nananatili sa church na ito. Amen? So, hindi naman po natin alam kung ano yung ipapagawa ng Panginoon. But we still know that the Lord is Lord. Na hindi po natin maipaliwanag, but the Lord is Lord. Amen? Kaya hindi po natin, hindi biro yung pagka-Christian po natin. Hindi biro ang pagka-born again po natin in the Spirit. Hallelujah. Amen?
ang Panginoong Jesucristo, ang boss po natin. Mag-obey po tayo sa Kanya and let us praise His holy name. Amen? Tinuturuan po tayo ng kahit hindi po tayo perfect, pero pag tayo ay nag-uubin, tayo ay nandito para lagi makinig sa salita ng Panginoon. Aayusin niya ang ating puso, ang ating isip. And He will direct you. Amen? Napakinggan po natin yung testimony ni Sister, sino ba yun? Sister Kyrene. Sabi niya, yung testimony niya, before, hindi niya alam kung ano ang direction niya, pero nang nagpunta siya dito, marami po siyang problema, pera, emotion, stress. Pero nang nag-church po siya, hindi niya alam na lahat ng yun nakakayanan niya. Di ba? Kaya napakabuti ng Panginoon na He is really a God who is a provider for everything. Amen. We must believe on that. Amen? By faith. Na huwag po natin hintayin na ibibigay niya lahat bago tayo magtiwala. By faith, and He will provide. Amen? Amen. Praise the Lord. So, yan, huwag po tayong sumunod dahil sa mga leader po natin, huwag po tayong sumunod dahil sa mga tao, but we must obey to the Word of God. Amen? At yun po yung nakikita ng Panginoon sa ating puso. Hindi po tayo lahat magaling sa lahat ng bagay, but Lord will teach us. Amen? So, napakahalaga yung pagkikipagrelasyon po natin sa Panginoon. Amen? So, kahit nag-aaral po tayo ng Bible School, mahalaga pa rin yung mahalaga pa rin yung kilalanin natin si Jesus Christ as our Lord and Savior. Hindi sapat yung may idea po tayo, hindi po sapat na alam lang natin na siya ay tagapagligtas, siya ang ating Panginoon. Sapat na yung maging totoo yun sa ating buhay. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Amen? Kaya magiging buong-buo. Patunayan po natin na ang Panginoong Jesucristo ay nasa atin. Amen? Nung napakinggan ko yung be still and know that I am God. Ang natutunan ko doon is, sabi ng Panginoon, ako yung pakialaman mo. Huwag mo nang pakialaman yung tao. Mag-focus ka sa akin. Ako na ang bahala sa iyo. Ako na ang bahala sa ibang tao. Amen. Amen? Amen. Praise the Lord. Kaya talagang gusto ng Panginoon yung puso po natin, isip po natin, yung kailangan po natin, we surrender unto Him. Amen? Kilalanin mo ako at kung totoo ka, be the light. Ako na ang bahala sa kanila. Magpatuloy kayo. Magpatuloy ka until you will finish your race. Amen. Amen? Praise the Lord. So, napakabuti ng Panginoon. By faith, huwag po tayong by sight. Okay? So, obeying Him by faith, not by our good works, but it is because He is really good. Continue to denying ourselves daily, dying ourselves daily, and follow Him by living the way He wants. Amen? Patuloy po natin kilalanin ang Panginoon dahil malawak ang salita ng Panginoon. Hindi po natin yan ma-explain araw-araw dahil ang salita ng Panginoon ay buhay na buhay. Amen? Naniniwala po ba kayo na ang salita ng Panginoon ay buhay na buhay? Amen. Amen. Nakasalat po yan sa John 1:1. The Word of God is God. Amen. So, the Word of God is powerful to each and everyone. Kaya napakahalaga na may alam po tayo ng salita ng Panginoon. So, we must read the Bible. Amen? Hindi sapat yung may idea lang po tayo. Amen? So, sabi niya dito, offering ourselves as a living sacrifice to God, dedicated to His service and pleasing to Him. This is the true worship that you should offer. Amen? Romans 12 verse 1. Dahil nakakilala ko na
natin si Jesus as is our Lord. Let us continue to offer our life to Him daily. Dahil there will be a time na hindi po tayo nag-o-obey. Hindi po tayo nag-faith sa Kanya. We rely on ourselves. But ang gusto ng Panginoon, balik pa rin tayo sa Kanya. Amen. Every we grant the Holy Spirit, but the Holy Spirit hold us. Amen. Kinahawakan po tayo ng Panginoon para hindi po tayo lumayo sa Kanya. Kaya don't crave the Holy Spirit. Kung nagkamali po tayo, balik agad sa Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Dahil hindi yung totoong pagpupuri sa Panginoon ay we are offering our body as a living sacrifice. Huwag po natin hintayin na tayo ay lumpo or hindi na tayo makalakad. It's enjoy to worship the Lord habang tayo po ay malakas. Amen? Kaya napakapalad po kayong mga bata na nandito that you are listening to the Word of God. Kaya you pray that your body will be a living sacrifice to the Lord until your end of your age. Amen? Praise the Lord. Kaya marami po kayong may empower, marami po kayong may influence. Kaya malakas po kayo. Amen? At purihin ang Panginoon. Amen? And some of obedience to our living God is we are a doer to do the Great Commission. Amen? We must to do the Great Commission. Sabi doon sa Matthew 28, verse 19. Simulan po natin doon sa 18. Jesus drew near and said to them, I have been given all authority in heaven and on earth. Go then to all peoples everywhere and make them my disciples. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teach them to obey everything I have commanded you. And I will be with you always to the end of the age. Amen? Age of one will do the Great Commission. Hindi lang yung pastor. Di ba? Kasi ang mga pastor, tinanggap din nila si Panginoong Jesucristo. At tayo din, tinanggap din natin si Panginoong Jesucristo. Before, yung mga disciple lang ang nakakagawa ng mga ito. But because Jesus Christ died, all of us, we are commanded also to do this Great Commission. Right? So, we must go everywhere, sabi niya dito, and make them my disciple. Make them disciple. Make them a believer of me. Praise the Lord. Amen. Okay? So, hindi lang po tayo na-baptize sa water, but we must continue to do by teaching them to obey the Word of God. Amen? That is the command of the Lord. At yung pangako ng Panginoon, He will be with us. Praise the Lord. The Lord will be with us sa lahat ng ating gagawin. And believe that everything with Him, it will always victory. Because our God is a victorious God. Amen? Hallelujah. Number 2, na dapat po nating gawin. Amen? To share the gospel. Amen? So, sabi niya dito, we are commanded to share the gospel, the goodness of the Lord, as long, even in online, as long as our heart desire is to please Jesus, not to please the people. Amen? So let us be arise and shine to enlighten other people and be a channel of blessing. Napag-aralan po natin kanina na be the key of the kingdom of heaven. Amen? Let us do that as our part as a child of God. So, by obedience, sabi niya dito is 1 John 14:7-8. It's about love. Amen? So, let us love one another. Amen? Dahil ang Panginoong Kristo ay mapagmahal. Amen? Sabi niya dito, 1 John
chapter, 1 John 4, 7 to 8. 7 to 8. 4, 7 to 8, sabi na dito, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Amen? So, let us obey that we must love one another kasi ang Panginoong Jesucristo ay mapagmahal po sa ating buhay. So, we must love the Lord and we must love one another. And we are commanded also to love our enemy. So, hindi po natin talaga kaya yun pag hindi po natin kilala ang Panginoong Jesucristo. Amen? So, sabi pa niya dito sa Galatians 5:16-17. 5:16-17 na sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo maging alipin ng hilig ng laman. Amen? Sapagkat ang mga nasa laman ay laban sa kalooban ng Espiritu at ang kalooban ng Espiritu ay laban sa mga nasa ng laman. Laging naglalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magawa ang nais ninyong gawin. Amen? Let us practice to walk with the power of the Holy Spirit. Kasi siya lang ang nagagabay kung saan atin. We cannot do everything what God wants us to do without the power of the Holy Spirit. Amen? Kaya patuloy po natin isik ang power of the Holy Spirit because the Lord, because if we receive Jesus Christ as our Lord and Savior, the power of the Holy Spirit is in us. Amen? Kaya praise the Lord na huwag po natin pakinggan ang tinig ng mundo. Sometimes, sinasabihan din po nila ako na, Edge, mag-enjoy ka naman. Pero sabi ko, hindi nyo alam. Natapos na ako dyan. Tapos na ako dyan. Dito na ako sa Panginoon. Nagiging masaya. Nahanap ko na ang tunay na kaligayahan. Kaya hindi na ako andyan. At now, there will be a time na mahanap nyo din yung tunay na kagalakan. Amen? Kaya praise the Lord na talagang marami po tayong gagawin. Amen? Amen. Marami po tayong gagawin para sa Panginoon. Amen? Woo! Hallelujah! Praise Jesus! Hallelujah! Kaya, hallelujah, tulungan po tayo ng banal na Espiritu na magpatuloy na i-proclaim ang kanyang pangalan kahit saan po tayo naroon. Amen? Huwag po nating sayangin ang ating mga buhay para sa mundong ito, but we do our best to share the Word of God, even in our online, and even in our work. We must do the Great Commission. Amen? So, praise the Lord. Yun lamang po ang tayo po ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus. Oh, shikarabaya, shandarabaya, shikarabaya. Orabaya, shakarabaya, shandarabaya, shikarabaya, shandarabaya. Yes, Lord, you are a powerful God. You are a mighty God, O God. You are the creator of heaven and earth. Amen. You are the creator of our life. You are the giver of our life. You are the master of our body. Amen. Yes, Lord. You are the master of our body. Yes. At alam na alam mo, O Lord, kung ano yung mga kaya po namin gawin para sa iyo, O Lord. Kaya dinadalangin ko, Lord, na ikaw, God, ang patuloy na gumalaw sa puso ng bawat isa, O God. Amen. Patuloy mo, O Lord, na bigyan ng power of the Holy Spirit ang kanilang puso, O Lord, to do their purpose in life, O God. Amen. Yes, Jesus. Minsan, hindi po namin alam ang aking ginagawa, O Lord. Pero Lord, tulungan mo po kami na lagi po namin makita iyon ayon sa iyong banal na Espiritu, O Lord. Amen. Lord Jesus. Lord, minsan kami po ay nagkukulang. Pero Lord, maraming salamat dahil andyan ka, O Lord. Tinitignan mo ang aming puso at ikaw, O God, ang natutunan
Dalangin po namin, O God, na patuloy mong balutin ang bawat isa, O Lord, na patuloy na gumawa, O Lord, ng ayon sa iyong kalooban. We proclaim that the work of evil will not is not all this word that we have received in this night, O Lord. Hindi po ito mawawala, O Lord. Pero may tatanim ito sa aming puso, sa aming isip, O Lord, na ang aming puso ay nakatuon sa iyo, O Lord. At alam po namin, naniniwala po kami na aayusin mo po ang aming mga pagkukulang at ang aming mga kasalanan, O Lord. Yes, Lord. Continue to help us, O Lord, that we will love you with all our heart. We will obey you with all our heart, O Lord. We will give our best to worship you, to honor you with all our strength, O Lord. Let it be, O Lord, that this will happen in our life in the mighty name of Jesus. Yes. Yes, Lord. Send us, O Lord. Use us, O Lord, into your kingdom, O Lord. Use us, O Lord, to be fruitful into your kingdom, O Lord. Dahil ito yung pagkatawag mo po sa amin na lagi po kaming nagbubunga ayon sa iyong salita, O Lord. Patuloy mo, O Lord, ipaunawa ang iyong salita at iyon po ang aming gagawin. Patuloy mo po ang tulungan na laging nag-uubay sa iyo, O Lord. Maraming persecution, O Lord, even for our personal life. But Lord, help us, O Lord. Let the Holy Spirit guide us, O Lord, and cover us with your precious blood and bind us with your love. Na lahat ng aking ginagawa ay may pagmamahal, may kaganahan, O Lord, may excitement, O Lord, dahil ikaw ang nagbigay ng aming kalakasan at tunay na kaligayahan sa aming puso, O Lord. So live it be, and I declare that the all authority, all the power, and the power of the Holy Spirit will arise and shine to each and every one in the mighty name of Jesus, O Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Fire them, O Lord. Fire them, O Lord. Let your Holy Spirit fill them in the mighty name of Jesus. Let your light be upon them in the mighty name of Jesus. Oh, Rabaya, Sheka, Rabaya, Shanda, Rabaya, Shanda, Rabaya, Shanda, Rabaya. In the mighty name of Jesus, Lord. Revive your faith unto you, O Lord. Revive, O God. Hallelujah, Jesus. Oh, Rabaya, Sheka, Rabaya, Shanda, Rabaya, Sheka, Rabaya, Shanda, Rabaya. More on you, O Lord. More on you, O Lord. More the power of the Holy Spirit, O Lord. More on your words, O Lord. Lord, sinabi mo sa iyong salita, O Lord, na we will always see you as our Lord and Savior, O Lord. Ikaw ang aming Panginoon. Ikaw ang aming Diyos namin sa buhay po namin. Ikaw ang dapat po namin sundin, hindi po ang ibang tao, O Lord. So let it be that the fire of the Holy Spirit is in us on the mighty name of Jesus. If we preach the gospel, there will be healing, O Lord, in the mighty name of Jesus. If we proclaim your word, there will be a revival in the mighty name of Jesus. If we sing that you are our Lord, some people will receive you as their Lord and Savior in the mighty name of Jesus. Yes, Lord. Yes, Father, O God. Yes, Lord. Holy Spirit, O Lord. Hallelujah, O God. Fire, O Lord. Fire, O Lord. Hallelujah, Jesus. We thank you, Father. We thank you, Father. Thank you, Jesus. All these things, O God. All the word that we have received in our time, O Lord. We will do it according to your word. We will, by faith, we will do it. By faith, we will obey you. And let your light be upon us in Jesus' name. Protect us that no work of evil shall prosper in our life. But everything we do, it is all your glory, and everything we do, we proclaim and claim that it is always victory upon victory in the mighty name of Jesus. We believe that you are always there to guide us, and you are always there to direct us in everything we do in the mighty name of Jesus. You have said it to your word that you conquer already. Pinagtagumpayan mo na ang mundong ito at patuloy mo akong palakasin ang aming pananampalataya at pagtitiwala sa iyo in the mighty name of Jesus. This is our prayer in Jesus' name.